Hi guys, I am Norgel B. Malingawa and today magbuhat ta og simple calculator tutorial. And let's go sa atong task. By the way guys, this is my first video, so please bear with me and I hope na amoy ma-learn sa ko ang mga gipang tudlo. And now let's proceed. Sa mga given task, nagingon diri nga build a calculator system in Java using methods. And the calculator must include 6 methods: addition, subtraction, multiplication, division, squaring, and modulo. So let's go back to our And let's proceed sa inyong ginagamit nga IDE. Kung IntelliJ ba na, Eclipse, NetBeans, VS Code. So ako nagagamit ko og NetBeans kay mao na ang preferred sa amo ang advisor. So let's go sa inyong IDE. So diri guys is nakabuhat na ko og class. Kung kabalo na mo magbuhat og class, it's good for you. Proud of you guys. Then let's proceed. So kani nga system is need man siya og user input. So need na to og importation, of course. Unsa to nga importation? So it is import space java dot util dot scanner. Pasensya naman sa audio guys kay naa ako sa gawa sa balay nagbuhat. And let's proceed. Next sa atong importation is ang main method. So kung kamo nagagamit mo NetBeans para easy lang sa inyo mag-type dili na tong manual nga public static void main string.args. Pwede ra ninyo buhaton is type mo vs vn then enter tab. Then automatic na magbuhat og main method ninyo. Then magsugulat tagbuhat og ato ang methods. So of course if methods need siya og return value and need siya og instead nga void ang imong ibutang is dapat data type. So let's start. First ato ang methods or functions nga buhaton is addition. So let's put static then double. So nganong double akong gigamit? Well, it's up to you kung unsa inyong gusto ibutang. Pwede int, pwede double, pero sa kuha mas prefer na ko nga double. Then method name addition, then your parameters. Then inside your parameters is kung unsa nga data type imong gibutang dire sa imong method is mo pud na imong ibutang sa imong parameter. So double num1, and of course dili man siya pwede ma-add kung isa lang. So let's add another one. Excuse me. After that, your curly braces and of course your return value. So mura di siya. Ngani ang itsura sa method or function nimo. Then following these steps, let's proceed. Same ganina, static double. So sunod sa to ang methods is subtraction. Subtraction. Then just like ganina, kung unsa imong data type, mara pud imong ibutang sa imong parameters. Num2. Your curly braces, enter, then your return value. So next is next multiplication.
go back. Same ganina, same process lang. Double, then your method name, multiplication, then sa imong parameter, same sa imong data type. Num1, double, num2. Then return num1, tas symbol sa multiplication sa Java, num2. Now the fourth function is division. Same lang ganina, static double division parameter double num1, then double num2, curly braces, then return value. Now, what if ang user is magbutang og 0? And we all know that we all know that number nga dili 0 is cannot be divided by 0. So, buhatan nato nag way para ma-validate, no? Nga dili siya pwede ma-divide sa 0. So, what we're going to do is we use if-else statement. So, inside yapon sa curly braces, diri sa imong method name nga division. Butang nimo ang if, then parenthesis. Then diyan nimo butang nga if ang user input sa first number niya mag-input, if equals siya sa 0, and ang input niya sa ikaduha nga number is mag-equals gihapon sa 0, then mag-print ang imuhang system og para dili na ka mag-type og system of print, pwede ra pod napod na shortcut if nagagamit mo NetBeans. So SOUT lang na, then tab, system out print dayon, di na ka mag-manual o type. So let's go back. So para may balance sa user nga dili siya pwede, need mo mag-display nga mag-ingon ang imong system nga dili siya pwede. So mo ni siya system.out.print, then sa sulod sa parenthesis is cannot be divided by 0. Then exclamation point para maangas. After is return to 0 para ma-return ang value niya into 0. Next function nato is multiplication. Squaring. So ang squaring is i-times niya sa iyang sarili. So buhat tag method ana. Same lang ganina, double lang yapon nga data type atong gamiton. Then putang nato ang squaring para sa method name, then double sqr num para ma-identify nato nga sa squaring siya mabutang. Next kay just like I said ganina nga pag mag-square ka og pag maggamit ang user og squaring, dapat isa lang nga number.
Next ana kay curly braces. Then inside your curly braces is return value nimo SQR num times sa iyahang sarili. Kay ang squaring is mura na siya raised to the power of 2. Ano lang na siya. SQR num. Pasensya na mo sa akong palibot guys. Then after ana is ang last method nato nga modulo. Of course, return type num1. Then ang symbol sa modulo is percentage num2. Yan. So, umana ta og buhat karon sa ato ang mga methods. So, what we're going to do now is ang procedure na pod. So, diri sa to ang main method, diri na makabutang diri na ang procedure na to. So, let's start. Sa to ang main method, of course, kay nagamit man tag importation, syempre para magamit ang importation, mag-declare ta dire. So, unsay butang scanner. Then it's up to you if input ba or SC. Pero sa ko SC akong ginagamit kay mas dali lang siya ibutang. Then following the syntax, new scanner parenthesis system system.in, then semicolon. Next atong declaration is ang kaning num1 and num2. So kay double man ang num1 nato diri, num1 and num2. So of course double pod, no? num1 mali semicolon equals to 0 para wala value, then double num2 equals to 0, and para pod unya ano na to ang result. Syempre magbutang na pud ta dire, declare na pud nato dire siya, double result same sa value sa num1 ug num2, 0 gihapon. Then next ana is dire na tong header na to, no? Dire na to ibutang ato ang header. So unsa may ibot pasabot sa header? Ang header is mo nang pinakauna nga makita sa imong system. So SOUT, butang mo simple lang nga header like welcome to calculator, ganyan. So yun na lang, simple lang nga header. Next is dito na to ibutang ang mga choices. SOUT first is ato ang addition. Para dili na mo kapuyon, just copy it, Control C, and paste it. So pila man kabuka to ang function dere? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ka 6 nimo siya balikon. 1, 2, 3, 4, 5 kulang og isa. Yan. Tapos pulihan lang na sa sulod sa parenthesis.
subtraction. Then following the order sa imong function, dapat pareha po diri lain sad. Squaring. Then 6 kay modulo. So first, run nimo ani is mo ni sila ang manggawas. Muhang header, then muhang choices. Next ana is diri na mangayo ang system og user input. So diri siya mangayo, select an option. Then para makabutang ang user, you need to declare choice as an user input. Then following the syntax, SC para matawag ang scanner, then dot next. Kay int man imong data type, syempre bawal ka diha mag-byte, mag-double, mag-string. Dapat int. After that, then diri na mo sulod ang if else nga mga statements for your choices. Now, di ba as I said ganina, sa squaring nga method is mangayo siya one number lang, and the rest is mangayog duha. So para mabuhat nimo, diri na magamit ang if else statement. So exclude na to si squaring. So if kung ang choice daw kay mag-equal sa 5, which ang squaring, mag-display siya og enter number. So sabotable na sa user nga isa lang ang input niya. Then of course, kay double ang ato ang method data type for squaring, double sad imuhang ibutang dire. Then same sa imuhang pangalan sa parameter, sqrnum or square num, butang pod nimo dito para ma-store siya. Then sc dot next double para maka-input si user. After that is dapat syempre naapod ang iyahang outcome. So diri na nato ibutang ang result kani, which is ang value na is 0. Then result, then diri na magsugod ang magic guys, kay call out na nato si squaring. So call out the squaring. Sa sulod sa imong parenthesis, same lang ganina kung unsa ang nasulod sa imong parameters rather. Kuha lang nimo siya ning double, then copy ang kaniyang pangalan. So malay mo ibutang dire sqrnum, then semicolon. Ang logic ani guys is
pag mag-enter ang user og number, pag mag-enter ang user pag mag-enter ang user og number, dili siya ma-store sa square num. Then ang number nga na-store sa square num is dili na siya ma-store sa diri nga method kani dire. Then after ana is i-execute na niya kani nga operation, which is i-times niya sa iyahang sarili. Kantahay 5 then raised to 2, then it is 25. Kay 5 times 5 is 25. Dili man na 5 times 2. It is 5 times 5. So mo na ang logic ani niya, guys. After that, na exclude na nato si choice 5, the rest is same lang man. So dila na sila mabutang sa else. Enter else, then curly braces. Diri sa else is diyan na siya mangayo og tinagduha nga number kay mo may mas daghan sila ha. Almost sila ha nagapangay mag duha ka number. So para mas mugamay atong linya, ingan niya to ang imuon. SOUT tab, then enter your first number. So mangayo siya first number nimo. Then para maka-input si user og imong number, imong first number, you have to declare num1. Nganong num1 man? So ang num1 is nag-indicate siya as your first number nga giputang. Following the syntax, SC para ma-call out ang scanner. Then next. Sa maning num1 diri. Dira. So it is a double data type. So di siya pwede maging int. So imong ibutang is double. Be cautious perme kung sa imong gibutang nga data type para less error. Next, para mga pa siya ikaduha nga number, same process gyapon. SOUT enter your second number. Same lang ganina, num2 para ma-store siya. Then SC that next double. Semicolon. Now, para kaning procedure is ma-apply with the remaining functions, need na pud nato magamit og if else statement. So baba niya, if imuhang choice is nag-equal kang 1, which is addition, mani siya, sorry mani siya. If imuhang choice is nag-equal kang 1, then i-print niya ang result following or calling the addition function ang imong gibuhat. Type na po na pati function. Calling the function nga addition nga imong gibuhat dito sa imong methods. Then sa parameters, num1 and num2. Semicolon. Sa sunod, syempre, if nagamit kag if else statement, then daghan imuhang daghan siya, dagay mga kung nila. So dili pod ka pwede mag else dayon, tas else na pod. So proper if, else if din, then else man na siya. Di siya pwede
if then else no, ma-error ka ana. So enter else if ang choice if no else if ang choice nimo is 2 unsa si 2 sa taas, it is subtraction, then ma-store iyang result tas calling subtraction sa imuhang method, butang sa parameter ang mga store nga numbers, then semicolon. Pareha ra gyapon else if imuhang choice kay mag-equal kang number 3, which is, you guess it right, multiplication. Excuse me guys. Ma-store yung result, then calling multiplication num1 and num2 semicolon. Next, else if mohang choice is mag-equal kang 4, which is division, yang result calling the division function, then susunod sa parameter ang imuhang number nga store semicolon. Then diri kay na-call na-exclude naman nato si choice 5, which is siya na lahi. So syempre dili na pod nato siya include dire. So let's proceed to the last one, si number 6. So else if choice 6. So anong nag-else if ko? Dili na else. So unya may balan nga no, may balan ninyo nga no. Result calling modulo num1 and num2. So dire guys, if ang user is enter or mag-enter og lahi na mga number nga wala sa choices, is dapat ang system maglabas og invalid option. So dire na mo pasok si else, or it symbolizes sa pinaka last nimo. So need lang nato og display invalid option, ganon. Then of course, para ma-print tanan imuhang result, kay if i-run nato ni ron kaninga code, if i-run nato ni ron, dili malabas or dili mo gawas ang iyahang mga result. So para magawas na siya and dili na kadiri magbutang og system out print, pwede nimo siya ibutang dire. Call out nimo siya dire. System out print, then result. Pasensya na magin mo sa akong palibot guys. Then plus, then call out nimo ang result para ma-print siya. And that's all. Let's try to run it down. Of course, para dili mawala inyong code nga gihimo, Control S ninyo para ma-save. Then let's try to run it. And there you have it. First is ang header na to, welcome to calculator. Then addition, ihang choices. Then sa baba sa choices is
select an option. So let's try addition muna. So example 10. Enter. Then, ay, mali pala. Sorry. Let's try to run it again guys kasi mali kanina. So select an option. Let's try addition. Number 1. Enter your first name. Your first number. 10. Then 5. So ang result is 15 because 10 plus 5 is 15. Next kay subtraction. Same process, select an option to enter your first number. 10 gihapon. Then 5. Result is 5. Now let's try nga magbutang tag ay mamaya pa pala yan. Let's try multiplication. Select an option 3, then enter your first number 10, enter your second number 5. So the result is 50 because 10 times 5 is 50. Next, let's try division. Select an option 4, then enter your first number 10, then 5. So tama siya guys, result is 2 because 10 divided by 5 is 2, or 5 divided by 10 is 2. Now let's try let's try mag-divide og 0. 4, then 10, tapos 0. Oh, infinity. Bakit infinity? Namali. Guro na kong butang dito sa taas. Wait lang guys. Feel ako namali na kong butang. Bakit infinity? Bakit infinity? So let's try to baliktad this. So let's try again. 4, then 10 plus 0. Result infinity pa rin. Why is this? 0. Bakit infinity? Cannot be divided. Bakit infinity? Wala naman tong infinity dito. Infinity. Let's try again. 0, 5. Division. Bakit hindi siya mag-ano? Di pala dapat, or dapat asa na yun?
Saan yung or dito na ito. Yan. Let's try. Four, 10, 5. Ay, namali. Dapat pala 0. Sorry. Dapat pala 0. 4, 10, tas 0. Ayun. Kita ko na yung problem, guys. Dapat pala hindi ampersand yung Tagalog nako. Dapat dili ay ampersand ang imong butang dili instead kani nga symbol kaning duha ka or. Now, let's proceed to squaring. Let's try division squaring 5. Then let's enter a number. So mo na siya. Tama. 5 times 5 is 25. Then modulo. Modulo is 6. Then enter your first number. Let's say 12. Then 2. So result is 0. Bakit 0? I need dapat mayroong reminder. Six. Tapos let's try odd numbers 15. Tapos 2. So ang reminder niya is 2. Reminder niya is 1. Nganong 1 man? Kay 2, if i-group niyo ang 15 into 2, na ay mabilin nga 1. Kay mo na ang purpose sa modulo. Kuhaon niya ang remainder. So seems workable or working ang atong gihimo nga calculator, even though it have some flaws. I think you guys can improve, and this is just for basic nga calculator system or system calculator. So I hope you enjoy my simple tutorial, and unta na may masabtan bisag wala na ko natarong explain. And thank you guys for watching my mini tutorial, no? And I hope ma-improve pa ninyo ni nga system soon. If you are an IT student, I encourage you to explore pod para madagdag imuhang kaalaman. And if you have time, you could also share it through several social media platforms. And that's all, guys. Thank you talaga. Thank you sa inyong time, sa inyong pagtanaw. And I'll see you in my next video, and hopefully you will continue to support me and my mini channel. And that's all, guys. Thank you. Have a great day. Have a great night. Thanks.